Sa bawat pagkakamali may kapalit na paniningil. Pero paano kung ang kapalit na isang gabing pagkakamali ay isang habang buhay na pagkakatali? Kamusta mga ka-story? Welcome back sa ating channel. Ngayon, ihahandog ko sa inyo isang kwentong punong-puno ng kilig, drama at mga twist na siguradong magpapatibok sa inyong mga puso. Kilalanin natin si Micaela Jane Andres, isang babaeng palaban pero aminadong marupok pagdating sa isang gwapo at misteryosong bilyonaryo na si Jacob Jim Lagdameo. Akala niya ang 5,000 pisong naiwan niya sa hotel room ay sapat na para ibaon ang nakaraan. Pero paano kung ang lalaking ito pala ang magiging boss niya at ama ng kanyang 4 na anak? Handa na ba kayong kiligin at mainis sa sobrang possessive ng ating bilyonaryong bida? Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Ito na ang The Billionaire's Unpaid Debt. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa ating mga kwento. Tara, simulan na natin. Ang sakit ay tila isang kutsilong paulit-ulit na ibabaon sa dibdib ni Micaela Jane Andres. 5 taon. 5 taon silang magkasintahan ni Red at sa loob ng 7 araw, nakatagda na sana silang mag-isang dibdib. Ngunit sa isang iglap ang puting gown na nakasabit sa kanyang silid, tila naging simbolo ng kanyang kamangmangan. Nahuli niya si Red sa mismong condo unit na dapat lilipatan nila pagkatapos ng kasal. Doon niya natagpuan ang lalaki na may kinalong na ibang babae. Mika, sandali, magpapariwanag ako. Ang huling narinig niyang sigaw ni Red bago siya tuluyang kumaripas ng takbo palabas. Hindi alam ni Mika kung paano siyang napunta sa bar ng The Grand Celestia. Ang alam niya lang kailangan niyang lunurin ang banyaga at nanunuot na hapdi sa kanyang puso. Isa pa, kaway niya sa bartender. 5 baso niya na ng tequila. Ma'am, baka po hindi niyo nakayanin. Paalala ng bartender. Kaya ko pa. Ang puso ko nga nadurog, ito pa kayang alak na to? Sarkastikong sagot niya. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang tabi. Isang lalaking nakasuot ng charcoal gray na suit. Nakabukas ang unang 2 butones ng polo at may aura na tila pag-aari nito ang buong gusali. Di tumitingin si Mika pero amoy niya ang mamahaling pabango nito, amoy sandalwood at kapangyarihan. Drinking alone is dangerous for a woman as beautiful as you, wika ng lalaki. Malalim ang boses nito, baritono na tila humahaplos sa pandinig ni Mika. Lumingon si Mika. Sa ilalim ng dim lights ng bar nakita niya ang perpektong panga, matangos na ilong at mga matang tila nangungusap. Sa halip na matakot, ang palaba na side ni Mika ang lumabas. At ang pakikialam sa desisyon ng ibang tao ay dangerous din, sir. Baka masapak kita. Matapang na sagot ni Mika habang namumula ang mga pisngi dahil sa kalasingan. Bahagyang natawa ang lalaki, isang maikli at mapang-akit na tawa. I like your spirit. I'm Jacob. I don't care who you are. Gusto ko lang makalimot. Sagot ni Mika bago tinungga ang huling baso ng alak. Gusto ko ng revenge. Gusto ko ng distraction. Tumingin si Mika kay Jacob ng diretso sa mga mata. You're handsome. Are you expensive? Napatigil si Jacob. Tila hindi makapaniwala sa narinig. Ngunit bago to makasagot, hinila na siya ni Mika sa kurbata. Wala akong pakialam kung sino ka. Just take me away from this pain. Dinala sila ng kanilang mga paa sa penthouse suite. Walang salita, tanging tunog lang ng mabilis na paghinga at ang pagbagsak ng mga damit sa sahig. Si Jacob, tila isang bagyong sumakop sa katawan ni Mika. Dito katulad ni Red na palaging nag-iingat. Si Jacob ay agresibo, ngunit may kasamang kakaibang pag-aalaga. Sa gitna ng init ng kanilang pagsasama, panandali ang nakalimutan ni Mika ang sakit ng panloloko. Ang tanging naramdaman niya ay ang bawat haplos at halik ng lalaking hindi niya naman kilala. Nagising si Mika nang tumama ang sikat ng araw sa kanyang mukha. Agad siyang napaupo nang maramdamang wala siyang saplot sa ilalim ng telang seda. Lumingon siya sa tabi at doon, nakita ang lalaking mahimbing na natutulog. Gosh, Micaela Jane, anong ginawa mo? Sigaw ng isip niya. Nagmamadali siyang tumayo, kinuhang kanyang mga damit na nakakalat sa sahig at pumasok sa banyo. Habang nakatingin sa salamin, nakita niya ang mga marka sa kanyang leeg. Isang paalala ng nangyari kagabi. Kailangan ko nang umalis, bulong niya. Habang nagbibihis, napansin niya ang kanyang wallet sa ibabaw ng dresser. Binuksan niya ito. May 5,000 piso doon, ang huling pera niya bago ang susunod na sahod.
Sa isang biglaang bugso ng pride at hiya, kinuha niyang ballpen at isang maliit na notepad sa gilid ng kama. Salamat sa performance. Isipin mo lang na binayaran kita para di ako magmukhang kawawa. Huwag na tayong magkitang muli. Nilapag niya ang 5,000 sa nightstand, katabi mismo ng kamay ni Jacob. Patakbo siyang lumabas ng hotel room. Hindi na nilingon pa ang lalaking dahan-dahan nang nagmumulat ng mga mata dahil sa tunog ng pagsara ng pinto. Hindi alam ni Mika na ang performance na binayaran niya ng 5,000 ay magbubunga ng 4 na anghel at isang impyernong hahabol sa kanya pagkalipas ng 1 taon. 1 taon, 365 araw nang lumipas mula nang iwan ni Mika ang 5,000 piso sa nightstand ng hotel. Maraming nagbago. Ang dating babaeng iiyak-iyak dahil sa pag-ibig ay isa na ngayong matatag na ina. Kahit ang totoo, hindi pa rin siya makapaniwala na sa isang gabi lang na bago ang DNA ng buhay niya. Para makahinga mula sa stress sa paghahanap ng bagong trabaho at pag-aalaga sa kanyang 4 na munting sekreto, tinanggap ni Mika ang alok ng kaibigan na magstay sa isang exclusive resort sa Batangas. Mika, i-enjoy mo to. Isang gabi lang, iwan mo muna ang bata sa akin. You need to breathe, sabi ng kaibigan niyang si Sarah. Nakasuot si Mika ng isang emerald green na one-piece swimsuit na lalong nagpadungaw sa kanyang maputing balat at kurba na tila hindi dumaan sa pagbubuntis. Habang humihigop ng margarita sa poolside bar, pinagmasdan niya ang papalubog na araw. Ngunit biglang tumindig ang balahibo niya. Isang pamilyar na amoy ang humalo sa simoy ng dagat, sandalwood at mamahaling tobacco. Sa tingin mo ba, sapat ang 5,000 para sa isang gabi na katulad noon? Muntik nang may buka ni Mika ang iniinom. Ang boses na yon, malalim, malamig at may tonong naniningil. Dahan-dahan siyang lumingon at halos malaglag ang panga niya. Nakatayo sa harap niya ang lalaking nasa panaginip at bangungot niya. Si Jacob Jim Lagdameo. Naka-shorts lang to at puting linen shirt. Nakabukas ang 3 butones sa itaas. Mas mukha tong delikado ngayon kaysa nung una silang magkita. Ikaw? Utal ni Mika? Anong ginagawa mo rito? I own this resort, Micaela Jane. Tipid na sagot ni Jacob habang dahan-dahang lumalapit. Sapat na para maramdaman ni Mika ang init ng katawan nito. At 1 taon ko nang iniisip kung gaano ka kawalang hiya para iwan ako ng barya pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo sa kama. Barya? 5,000 pesos yun. Malaki na yun para sa isang gabi. Depensa ni Mika, pilit na tinatago ang kaba. At paano mo nalaman ang pangalan ko? I don't lose and I don't let people walk away from me. Angas na sabi ni Jacob. Hinanap kita at ngayong nandito ka na, do you think I will let you go that easily? Lumapit palalo si Jacob hanggang sa maipit si Mika ng bar counter at ng matikas na katawan ng lalaki. Inawakan ni Jacob ang isang hibla ng buhok ni Mika at inamoy ito. Masyado kang bilib sa sarili mo. Matapang na sabi ni Mika kahit sa loob-loob niya gusto niya nang matunaw. 1 taon nang nakalipas. Move on na, Mr. CEO. Hindi ako makaka-move on hanggat di ka nagbabayad ng utang. Bulong ni Jacob sa tenga niya. Alam mo ba kung magkanong rate ko kada oras? My time is worth millions. Ang 5,000 mo, hindi pa sapat kahit sa tips ko sa valet. Ano bang gusto mo? Hamon ni Mika. Tumingin si Jacob sa kanyang mga labi. I want my interest tonight. Sa kabila ng pagiging palaban, may isang kahinaan si Mika, ang karukupukan ng kanyang puso at katawan pagdating kay Jacob. May kung anong magnetismong lalaki na hindi niya malabanan. Dinala siya ni Jacob sa pinaka-private na villa sa resort. Doon, muling naglayab ang apoy na akala ni Mika ay namatay na. Kung noong una puno ng galit at sakit ang nararamdaman niya, ngayon puro pagnanasa na atensyon. Bawat haplos na Jacob tila naniningil. Bawat halik may kasamang pag-angkin. Sabihin mo, Mika, kulang ba ang 5,000? Bulong ni Jacob habang nasa ibabaw niya. Kulang. Halos hindi na makapagsalita si Mika sa tindi ng sensasyon. Madaling araw na nang matapos ang lahat, habang mahimbing na natutulog si Jacob na tila kampanteng-kampante na hindi aalis ang babae, dahan-dahang bumangon si Mika. Tiningnan niya ang mukha ng lalaki. Gwapo. Masyadong gwapo para maging totoo. Pero alam ni Mika na hindi sila po pwedeng magkasama. May 4 siyang anak na naghihintay sa kanya at hindi siya handang sabihin sa isang bilyonaryong tulad ni Jacob na meron silang nabuong quadruplet sa unang pagkikita pa lamang nila. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang gamit.
Sa pagkakataong ito, wala na siyang iniwang pera. Sa halip, isang maliit na dish yung iniwan niya sa una na may nakasulat. Thanks for the interest. Quits na tayo. Tulad ng dati, kumari pa siya ng takbo bago pa man magising ang tigre. Akala ni Mika yun ang huli. Akala niya sapat ng 2 gabi para matahimik ang buhay niya, ngunit hindi niya alam. Ang sunod nilang pagkikita ay hindi na sa hotel o resort, kundi sa mismong lugar kung saan siya hindi makakatakas. Sa loob ng isang opisina, 1 linggo matapos ang mabilisang pagtakas ni Mika sa resort, formal na siyang tatapak sa bago niyang buhay. Sa kabutihang palad, natanggap siya bilang executive assistant sa Lagdamea Group of Companies or LGC, ang pinakamalaking real estate conglomerate sa bansa. Mika, fighting para sa gatas ng 4 na bulinggit. Bulong niya sa sarili habang inaayos ang kanyang pencil skirt at itim na blazer sa harap ng salamin ng elevator. Hindi biro ang mapabilang sa LGC. Mataas ang sahod, maganda ang benefits at higit sa lahat, ito ang magiging ticket niya para mabigyan ng magandang kinabukasan sina MJ, Jim, Kael at Ella. Paglabas niya ng elevator sa 60th floor, ang bumungad sa kanya isang malawak at ultra-modernong opisina. Malamig ang aircon, amoy mamahaling kape at lahat ng empleyado tila laging nagmamadali. Miss Andres, you're late by 2 minutes. Bungad sa kanya na isang istriktang matandang babae, si Miss Tapia, ang chief of staff. Pasensya na po, nagantay pa kasi ako ng Grab. I don't need excuses, I need results. Come, the CEO is waiting for his morning brief and coffee. Black, no sugar, do not forget that. Mabilis na utos nito habang ginigiya siya sa isang malaking double door na gawa sa mahogany. Kinuha ni Mika ang kape, huminga siya ng malalim. Kaya mo to, Mika, trabaho lang to. Pumasok nga si Mika sa loob ng opisina. Napakalaki nito. May glass walls na tanaw ang buong Makati skyline. Isang lalaking nakatalikod habang nakatingin sa labas na nakaupo sa swivel chair. Good morning, sir. Here's your coffee. Black, no sugar? Magalang na sabi ni Mika habang nilalapag ang tasa sa mesa. Dahan-dahan umikot ang upuan. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Mika. Ang hawak ng folder muntik nang malaglag sa sahig. Sa tingin mo ba, quits na talaga tayo? Ang mapanayang ngisi ni Jacob Lim Lagdameo ang bumulaga sa kanya. Nakasandal to sa upuan, ang mga kamay magkakasalabid at ang mga batay tila nangingislap sa dagumpay. Ikaw? Halos pasigaw na sabi ni Mika. Ikaw ang CEO ng Lagdameo Group? Surprise, Miss Andres? Malamig na sabi ni Jacob. Tumayo to at dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang nito ay tila nagpapaliit sa espasyo ng silid. Sabi ko naman sa'yo, I don't lose. At di mo ako pwedeng takasan sa pangatlong pagkakataon. Hindi ko alam. Kung alam ko lang na ikaw ang may-ari nito, hindi ako mag-a-apply. Akmang tatalikod si Mika para lumabas, pero mabilis na hinarangan ni Jacob ang pinto. Too late. Nakapirma ka na ng contract. 5 years fixed contract with a heavy breach of penalty clause. Aalis ka? Sige, magbayad ka ng 10 million pesos. Seryosong banta ni Jacob. Napakapit si Mika sa gilid ng mesa. 10 milyon? Saan siya kukuha nun? Pamilya lang nila ang may ganong pera, hindi siya. Ano bang kailangan mo sa akin? Hindi ba nakabayad na ako sa resort? Asik ni Mika, sinusubukan ibalik ang kanyang pagiging palaban. Ang binayaran mo sa resort ay interest lang. Ang principal debt, yon ang kukunin ko sa'yo araw-araw habang nagtatrabaho ka dito. Wika ni Jacob habang hinahawakan ang baba ni Mika. You will be my personal assistant, 24/7. Susunod ka sa lahat ng gusto ko, walang reklamo, walang takasan. Lalong uminit ang mukha ni Mika. Personal assistant to personal alipin? Call it whatever you want, but starting today, Micaela Jane, you are mine to command. Bumalik si Jacob sa kanyang upuan at uminom ng kape. Now for your first task. Fix my schedule for the week and tonight, you're coming with me to a charity gala. Be ready by 7 p.m. I will send an address to your station. Wait, hindi ako pwedeng mag-overtime. Kailangan ko umuwi ng maaga? Mabilis na tutol ni Mika. 1 taon na niyang inaalagaan ang 4 niyang anak tuwing gabi. Bakit? May usapan ba kayo ng lalaki mo? Madilim ang mukhang tanong ni Jacob. Wala ka nang pakialam doon, basta kailangan kong umuwi. Tumayo muli si Jacob, mas malapit na ngayon. Amoy na amoy ni Mika ang pamilyar na pabango nito na nagpapahina sa kanyang mga tuhod.
Every second of your time is mine now, Mika. Remember the contract unless gusto mong singilin kita sa ibang paraan. Naparanok si Mika. Alam niya kung anong ibig sabihin ng tingin na yon. Napaka-possessive at ruthless talaga ng lalaking to. Fine, pupunta ako. Pagsuko ni Mika. Lihim na kinabahan si Mika. Paano niya itatago ang apat na maliliit na Jacob sa bahay kung kailangan 24/7 siyang nakabantay sa bilyonaryong ito? Isang maling galaw lang mabubuko ang kanyang sekreto. Ang gabing yon sa gala ay isang torture para kay Mika. Habang suot ang isang itim na backless gown na ipinadala ni Jacob na tila sadyang ginawa para yakapin ang bawat kurba ng kanyang katawan, di mapakali si Mika. Panay ang tingin niya sa kanyang cellphone. Mika, nasan ka na? Hinahanap na ni MJ at Jim ang mommy nila. Si Kael naman ayaw kumain kung di daw ikaw magpapakain. Text ng kaibigan niyang si Sarah na siyang nagbabantay sa mga bata. Is there someone more important than me that you keep checking your phone? Malamig na tanong ni Jacob sa tabi niya habang may hawak na baso ng scotch. Wala. Importante lang na malaman ko kung okay ang pusa ko sa bahay. Pagsisinungaling ni Mika. A cat? You seem too stressed for a pet owner. Hirit ni Jacob, ang mga mata na nanatiling nakatitig sa kanya ng may pagdududa. Saktong 10:00 ng gabi na makatanggap si Mika ng tawag. Hindi na siya nag-atubili. Sinagot niya ito kahit nasa gitna sila ng ballroom. Sarah? Bakit? Kaba niyang tanong. Mika, si Ella, may mataas na lagnat. Ayaw tumigil sa pag-iyak, hinahanap ka. Kailangan mo nang umuwi. Boses ni Sarah na bakas ang pag-aalala. Nabitawan ni Mika ang kanyang clutch bag. Ano? Sige, papunta na ako. Di na hinintay pa ni Mika ang pahintulot ni Jacob. Kumari pa siya ng takbo palabas ng hotel, bitbit ang kanyang gown. Ngunit bago pa siya makakuha ng taxi, isang itim na Maybach ang huminto sa harapan niya. Get in, utos sa Jacob. Madilim ang mukha nito. Saan ka pupunta? Jacob, please. Kailangan ko lang umuwi. Emergency. Naiiyak na sabi ni Mika. Dahil sa takot para sa anak, sumakay na si Mika. Sinama niyang address ng kanyang maliit na apartment sa isang tagong subdivision sa Quezon City. Buong biyahe tahimik si Jacob, pero ramdam ni Mika ang tensyong namumuo sa loob ng sasakyan. Pagdating sa harap ng apartment, di na hinintay ni Mika na pagbuksan siya ng pinto. Patakbo siyang pumasok sa loob. Nakasunod pala si Jacob sa likuran nila pero hindi niya na yon napansin sa sobrang pag-aalala. Mommy! Mommy! Pagpasok ni Mika sa sala, sinalubong siya ng 3 batang lalaki, sina MJ, Jim at Kael. Lahat sila ay nakasuot ng pajama at sa sofa nakahiga si Ella, ang bunso, na pinupunasan si Sarah na maligamgam na tubig. Ella, baby, mommy's here. Agad na binuhat ni Mika ang anak at naramdaman ang init nito. Mika, salamat at dumating ka. Natigilan si Sarah nang mapansin ang matangkad at makapangyarihang lalaki na nakatayo sa may pintuan. Dahan-dahang lumingon si Mika. Nakita niya sa Jacob. Ang mukha nito hindi na mabasa. Isang kombinasyon ng gulat, galit at matinding pagkalito. Ang paningin ni Jacob nagpalipat-lipat sa 4 na bata. Kay MJ na seryoso ang tingin, kay Jim na may makulit ng ngiti, kay Kael na nakahawak sa binti ni Mika at kay Ella na karga-karga niya. Lahat sila, mula sa hugis ng mata, sa panga, hanggang sa kulot ng buhok ay parang pinagbiyak na bunga ni Jacob Jim Lagdameo. Micaela Jane? Mahinang sambit ni Jacob. Ano to? Jacob, kailangan kong asikasuhin ang anak ko. Matigas na sagot ni Mika. Pilit na pinatatatag ang sarili. Anak natin? Mabilis sa tanong ni Jacob habang dahan-dahang lumalapit. 4? Isang gabi lang yon, Mika. Isang gabi. Well, boss, mukhang sulit na sulit ang 5,000 binayad ko sa'yo, di ba? Hirit ni Mika, bagamat nanginginig ang boses. High quality ang binigay mo, kaya 4 ang nakuha ko. Lumapit si Jacob kay MJ. Ang panganay at tiningnan niya ito nung malapitan. Ang bata hindi natakot bagos tiningnan din ito sa Jacob ng may otoridad. You look just like me, bulong ni Jacob. Who are you? Tanong ni MJ sa wikang Ingles. Tumingin si Jacob kay Mika. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na ngayon sa determinasyon at pagiging possessive. I am your father. At simula ngayong gabi, wala nang aalis pa sa pamamahay na to. Teka Jacob, hindi mo sila po pwedeng kunin. Sigaw ni Mika. Hindi ko sila kukunin, Mika.
Seryosong sabi ni Jacob habang hinahawakan ng balikat ni Mika, kasama ng batang si Ella. Dahil simula ngayon, kayong 5, titira na kayo sa poder ko. You wanted to escape? That's over. You owe me more than just 5,000 now, Micaela. You owe me my family. Hindi na alam ni Mika kung matatakot ba siya o kikiligin sa paraan ng pagtingin ni Jacob. Ang alam niya ang tahimik niyang buhay bilang single mom ay tapos na. Ang tunay na giyera at ang tunay na pag-ibig magsisimula pa lamang. Hindi na hinintay ni Jacob ang pagsikat ng araw. Gamit ang kanyang otoridad at ang kanyang mga tauhan, pinalayas niya si Mika at ang 4 na bata sa maliit na apartment. Sa loob lamang ng 2 oras, nakaimpake ng lahat ng kanilang gamit. Jacob, hindi mo pwedeng gawin to. Para mo kaming kinidnap. Pagrereklamo ni Mika habang karga ang natutulog na si Ella sa loob ng luho at laking sasakyan ni Jacob. I am not kidnapping you, Mika. I'm taking my family home. Maikli at seryosong sagot ni Jacob. Nakatingin to sa 3 batang lalaki, sina MJ, Jim at Kael na manghang-mangha sa loob ng sasakyan. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang dambuhalang gate na may nakaukit na letrang L. Pagbukas nito, bumunga ng isang mansyon na tila palasyo. May fountain sa gitna, malawak na hardin at dose-dosenang kasambahay na nakahanay para bumati. Welcome home, Sir Jacob. Welcome home, Mami Kaela. Sabay-sabay na bati ng mga ito. Namutla si Mika. Home? Jacob, isang gabi lang tayo nagkita sa hotel. Isa sa resort, hindi tayo mag-asawa. Not yet. Makahulog ang sagot ni Jacob bago bumaba ng sasakyan at binuhat si MJ. Dinala sila sa isang wing ng mansyon na sadyang inihanda para sa mga bata. Punong-puno to ng mga bagong laruan, malalambot na kama at lahat ng luho na hindi na ibigay ni Mika sa kanila. Dito muna kayo. My doctors will check Ella's fever. Utos ni Jacob. Nang makatulog na ang mga bata sa ilalim ng pangangalaga ng mga yaya at ng doktor, hinila ni Jacob si Mika patungo sa kanyang master's bedroom. Let me go, Jacob. Masakit. Angel ni Mika habang hawak ni Jacob ang kanyang braso. Sinong lalaking tumawag sa iyo kanina? Madilim ang mukhang tanong ni Jacob. Anong lalaki? Si Sarah lang kausap ko? Don't lie to me, Mika. I saw a message on your phone earlier. A certain Red is asking if you're okay. Asik na Jacob. Ang kanyang mga mata nag-aapoy sa selos. Siya bang ama ng mga bata? Siya bang dahilan kung bakit mo ko iniwan ng 5,000? Natawa si Mika ng mapait. Si Red? Siya ang dahilan kung bakit ako uminom ng gabing magkita tayo sa hotel. Siya ang fiancé ko na nangaliwa at para sa kaalaman mo, Jacob Jim Lagdameo, ikaw lang ang lalaking nakahawak sa akin pagkatapos ng gabing yon. Napatigil sa Jacob. Ang galit sa kanyang mukha, napalitan ng isang kakaibang emosyon. Tila siya nabunutan ng tinik pero naroon pa rin ang pagiging possessive. So, zero competition? Bulong na Jacob habang dahan-dahang lumalapit kay Mika hanggang sa mapasandal ito sa pinto. Anong zero competition? Wala akong balak makipagrelasyon sa'yo. Trabaho lang pinuntahan ko sa kumpanya mo. Nilapit ni Jacob ang kanyang mukha sa mukha ni Mika. Naamoy ni Mika ang alak at ang bango ng balat nito. You think I will let you work for me and live here just as a mother of my children? No, Mika. Hinawakan ni Jacob ang bewang ni Mika at hinila to papalapit sa kanya. You are my woman. 4 na anak, Mika. 4. You proved to me how compatible we are. Simula ngayon walang lalaking lalapit sa'yo. Walang red o kahit anong kulay. Ang kapal na mukha mo. Sino ka ba para diktahan ako, ha? Matapang na sagot ni Mika. Pero traidor ang kanyang puso na mabilis ang tibok. I am the man who will give you everything. At ang 5,000 yon? Kinuha ni Jacob ang kanyang wallet at inalabas sa isang gusot na 5,000 piso na naka-plastic pa. I will keep this. Paalala to na simula ng gabi yon, pag-aari na kita. Bago pa makasagot si Mika, sinakop na ni Jacob ang kanyang mga labi. Isang halik na puno ng pag-aangkin, selos at matagal na pangungulila. Kahit anong tulak ni Mika, unti-unti lumalambot ang kanyang katawan sa bisig ng bilyonaryong ama ng kanyang anak. You're not going anywhere, Mika. Not tonight, not ever. Bulong ni Jacob sa gitna ng kanilang halik. Naging parang isang panaginip ang unang gabi ni Mika sa mansyon. Ngunit pagising niya kinaumagahan, isang malamig na katotohanan ang sumalubong sa kanya.
Hindi lang basta bilyonaryo si Jacob Jim Lagdameo, siya ay isang lalaki na nababalot ng mga lihim na maaaring magpahamak sa kanilang 4 na anak. Habang pababa ng grand staircase, si Mika, narinig niya ang boses ni Jacob sa library. Seryoso ito at tila may kausap sa telepono. I don't care about the cost. Siguraduhin niyo lang walang makakalapit na tauhan sa bilyar sa mansyon. May pamilya na ako ngayon at hindi niyo ako mahahawakan. Mariing sabi ni Jacob bago ibinaba ang telepono ng may kalabog. Napatigil si Mika sa pagkain, pancakes, bacon, prutas at sariwang gatas. Nakasuot na ang mga ito ng mamahaling damit na pambata. Mommy, look! My chair is like a throne. Masayang sigaw ni Jim, ang pinakamakulit sa 4. At may malaking garden po doon, Mommy. Pwede po kaming mag-football? Dagdag ni Kael. Napangiti si Mika pero may kurot sa kanyang puso. Ito ang buhay na hindi niya kayang ibigay sa kanila nung mag-isa lamang siya, ngunit sa anong kapalit? Umupo si Jacob sa kabisera ng mesa. Good morning, Mika. Did you sleep well? Tanong nito habang ang mga matay na natiling nakapako sa kanya. Possessive at tila ba ayaw siyang pakawalan sa paningin. Jacob, kailangan natin mag-usap. Sino si Villar? Narinig kong usapan mo sa telepono. Diretsong tanong ni Mika. Di alintana ang presensya ng mga bata. Tumigas ang panga ni Jacob. Tumingin siya sa mga bata at pinalabas muna ang mga ito kasama ng mga yaya para makapaglaro sa garden. Nang silang dalawa na lang ang natira, tumayo si Jacob at lumapit kay Mika. Inihilig niya ang kanyang mga kamay sa sandalan ng upuan ni Mika, kinukulong ito. Mika, may mga bagay na mas mabuting hindi mo na alam. Ang mahalaga, ligtas kayo rito, bulong ni Jacob. Ligtas? Jacob, 4 na batang nakasalalay dito. Kung may kaaway ka, kung may panganib, kailangan alam ko. Giit ni Mika. Ang pagiging palaban niya ay muling lumilitaw. Hindi ako papayag na maging display lamang dito habang may banta sa mga anak ko. Huminga ng malalim si Jacob. Ang pamilya Villar ay matagal ng karibal ng mga Lagdameo, hindi lang sa negosyo kundi sa kapangyarihan. Nung nalaman nilang may mga tagapagmana na ako, tiyak susubukan nilang gamitin kayo laban sa akin. Napakapit si Mika sa kanyang dibdib. Kaya mo ba kami kinuha? Para protektahan o para maging pain? Hinarap siya ni Jacob, ang mga mata puno ng determinasyon. Kinuha ko kayo dahil sa akin kayo at mamamatay munang lahat bago nila kayo masaktan? Pero kailangan mong sumunod sa akin, Mika. No going out without my permission. No talking to strangers at mamamatay muna lahat bago nila kayo masaktan. Hapon na nung makatanggap si Mika na isang di naasahang package sa gate ng manson. Isang maliit na box at may nakasulat na pangalan niya. Dahil akala niya gamit yun ng mga bata, binuksan niya ito sa garden. Sa loob ng box ay isang litrato. Litrato niya nung gabing nasa hotel siya. Bitbit ang 5,000 piso at isang sulat. Ang 5,000 mo ay simula lang. May mas malaking utang si Jacob sa amin. Lumabas ka at makipagkita o ang mga anak mo ang maniningil. Nanginig ang mga kamay ni Mika. Sa sandaling yon, nakita siya ni Jacob mula sa balkonahe. Mabilis tong bumaba, hinablot ang box. I told you not to accept anything. Galit na sigaw ni Jacob nang mabasa ang sulat. Jacob, natatakot ako. Naiiyak na sabi ni Mika. Imbes na magalit pang lalo, hinila siya ni Jacob sa isang mahigpit na yakap. I've got you. I've got all of you. Hindi ko hayaang mangyari ang nangyari noon. Anong nangyari noon? Tanong ni Mika sa gitna ng paghikbi. Tumingin si Jacob sa malayo, ang mga matay puno ng sakit at ng puot. Ang nanay ko, nawala siya dahil sa pamilyang yan at hindi ko hahayaang maulit yon sa ina ng mga anak ko. Sa gitna ng panganib, isang panibagong emosyon ang nabuo kay Mika para kay Jacob. Hindi na lang to pagnanasa o karupukan. Ito'y isang pag-intindi sa lalaking sa likod ng pagiging ruthless ay may malalim palang sugat. Ngunit bago pa sila makapag-usap ng mas malalim, isang malakas sa tunog ng alarm ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. May nakapasok sa perimeter. Ang matinis na tunog ng alarm bumasag sa katahimikan ng mansyon. Nagkagulo ang mga bodyguards na naka-uniforme ng itim. Mabilis na kumilos si Jacob, ang kanyang muka naging kasing tigas ng bato. Mika, pumasok ka sa loob ngayon na, sigaw ni Jacob habang hinihila siya patungo sa main hall. Ang mga bata, Jacob, ang mga anak ko, hysterical na sigaw ni Mika.
Bago pa man sila makarating sa nursery, hinarangan sila ng tatlong lalaking nakamaskara. May hawak silang mga stun gun at tila kabisado ang pasikot-sikot ng bahay. Ang target nila hindi ang vault o ang mga alahas. Ang target nila ay ang silid kung saan ang mga bata. Stay behind me, utos ni Jacob. Kahit walang barel ang kilos sa Jacob ay tila isang bihasang fighter. Sa isang iglap na suntok nito ang isa sa mga intruder at kailangan ng pag-atake ng isa pa. Ngunit ang pangatlong lalaki nakalusot at tumakbo patungo sa pinto ng nursery kung nasan sina MJ, Jim, Kael at Ella. No! Sigaw ni Mika. Sa gitna ng takot lumabas ang pagiging palaban na ina. Nakakita siya ng isang mabigat na ceramic vase sa pedestal. Walang pag-aalangan na nabulot niya ito at pinalibag sa likuran ng lalaking papasok sa pinto. Crash! Natumba ang lalaki pero bago pa to mawalan ng malay, nagawa nitong i-trigger ang isang smoke bomb. Biglang napuno na makapal at nakaka-suffocate na usok ang hallway. Mika, hold on to me! Narinig niyang sigaw na Jacob sa gitna ng usok. Ngunit hindi si Jacob ang inisip ni Mika. Pumasok siya sa loob ng nursery. Ang mga bata umiiyak at nagkukumahog sa takot. Mommy! Mommy! Huwag kayong matakot. Nandito si Mommy. Bulong ni Mika habang pilit silang tinatago sa loob ng isang walk-in closet na gawa sa reinforced steel. Isang feature ng mansyon ay pinakita ni Jacob sa kanya kanina. Nang masiguro niyang ligtas ang apat, lumabas si Mika para hanapin si Jacob. Ngunit sa paglabas niya, isang aninong sumalubong sa kanya. Isang lalaking may hawak na kutsilyo. If I cannot take the heirs, I will take their mother. Bulong ng lalaki. Sasaksakin na sana nito si Mika nang bigla humarang sa Jacob. Narinig ni Mika isang malalim na ungol. Ang puting polo ni Jacob ay unti-unti nabahira ng pulang likido. Jacob! Tili ni Mika. Doon dumating ang mga head security ni Jacob at tuluyang na-neutralize ang mga intruder. Pinuhat ni Mika ang ulo ni Jacob na dahan-dahan nawawala ng lakas. Bakit mo ginawa yon? Bakit mo sinalo? Hagulhol ni Mika habang pinipigilan ang pag-agos ng dugo sa balikat ni Jacob. I told you, I won't let anyone hurt my family. Hirap na sabi ni Jacob bago tuluyang pumikit ang mga mata. Dinala si Jacob sa infirmary ng mansyon kung saan may mga pribadong doktor. Habang naghihintay sa labas, nakatingin si Mika sa kanyang mga kamay na puno ng dugo ni Jacob. Doon niya napagtanto na ang lalaking ito. Ang lalaking binayaran niya ng 5,000, ang lalaking kinainisan niya dahil sa pagiging bossy at possessive ay handang mamatay para sa kanya at sa mga anak nila. Pumasok siya ng silid ni Jacob nang magising na ito pagkalipas ng ilang oras. Maputla pa rin to pero gising na. The kids? Unang tanong ni Jacob. They're safe. Tulog na sila? Sagot ni Mika. Lumapit siya, tinawakan ng kamay ni Jacob. Salamat, Jacob. At sorry. Sorry sa lahat ng pagtakas ko. Hinila ni Jacob ang kamay ni Mika at hinalikan ito. Quits na ba tayo sa 5,000 mo? Biro nito sa mahinang boses. Hindi pa. Sagot ni Mika habang nakangiti sa gitna ng luha. Dahil simula ngayon, hindi na ako tatakas. Dito na ako. Lalaban tayo ng magkasama. Ngunit sa kabila ng kanilang pagbabate, alam ni Mika na ang mga Villar ay hindi titigil. Ang engkwentrong ito simula pa lamang ng isang mas malaking gera na susubok sa kanilang pagmamahalan at sa kaligtasan ng kanilang 4 na bilyonaryong mga anak. Habang nagpapagaling si Jacob sa loob ng mansyon, tila naging kuta na ang buong paligid. Doble ang mga bodyguard at bawat kanto may CCTV. Ngunit sa kabila ng tensyon, mas lumalim ang ugnayan ni Mika at Jacob. Ang dating aso at pusa ngayon tila isang tunay na mag-asawa na nagtutulungan sa pag-aalaga sa 4 na bata. Ngunit isang umaga, habang nag-exercise si Mika sa garden para mawala ang stress, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa labas ng gate. Isang puting sedan, ang sasakyang pangarap sana nilang makuha ni Red nung magkasintahan pa sila. Mamika, may naghahanap po sa inyo. Ayaw umalis, ang sabi fiancé niyo raw siya. Ulat ng security guard. Nanigas si Mika. Red. Sa labas ng gate nakita ni Mika si Red. Mukha itong pagod, gusot ang barong at tila galing sa isang mahabang inuman. Nang makita si Mika agad tong lumapit sa rehas. Mika, salamat at lumabas ka. Nagmamakawa ka sa mga guards mo? Mabilis na sabi ni Red. Anong ginagawa mo rito, Red? Wala na tayong dapat pag-usapan? Matigas na sagot ni Mika. Mika, patawarin mo ko.
Nagkamali ako noon pero nalaman kong balita na nakatira ka na rito sa isang bilyonaryo. Mika, ginagamit ka lang ni Jacob Lagdameo. Narinig ko ang mga chismis. Mapanganib ang lalaking yan. Natawa ng mapait si Mika. Mapanganib? Red, huli na ang lahat. Iniwan mo ko nung kailangan kita at ang lalaking tinatawag mong mapanganib, siya ang nagligtas sa buhay ko at ng mga anak ko. Anak? Anong anak? Nanlaki ang mga mata ni Red. Huwag mong sabihin, kinalantari mo agad ang bilyonaryong yan pagka-break natin? Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Red mula sa siwang ng gate. Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ang mga anak ko. At huwag mong itutulad si Jacob sa'yo na walang ginawa kundi manakit. Di na malaya ni Mika na nasa likuran na pala niya si Jacob. Kahit may benda pa ang balikat nito, nakasuot ito ng isang itim na silk robe at ang kanyang mga mata parang leon na handang sumakmal. Who is this piece of trash, Mika? Malamig na tanong ni Jacob. Napanunok si Red nang makita ang laki at otoridad ni Jacob. I am her fiancé. Sino ka ba para ikulong siya rito? Lumapit si Jacob sa gate at tinitigan si Red ng diretsyo sa mga mata. Fiancé? You mean the man who cheated on her? The man who made her cry and led her to that hotel bar a year ago? Bagyang gumisi si Jacob, isang-ising nakakapangilabot. Actually, I should thank you. Kung di dahil sa katangahan mo, hindi ko makukuhang 5,000 tip ni Mika at di ko magiging anak ng 4 na pinakagwapong bata sa mundo. 4 na anak? Gulat na ulit ni Red. Yes, 4. At simula ngayon, kung makita ko pang anino mo sa loob ng 1 kilometer radius ng property ko, sisiguraduhin kung wala ka nang babalik ang trabaho kinabukasan. Banta ni Jacob. Guards, throw this trash away. Nang makaalis si Red na tila basang sisiw, humarap si Jacob kay Mika. Inaasahan ni Mikang magagalit to pero nakita niya ang pag-aalala sa mata ng bilyonaryo. Are you okay? Nasaktan ka ba sa sinabi niya? Tanong na Jacob habang inahaplos ang pisngi ni Mika. Ayos lang ako, sanay na ako sa kanya, sagot ni Mika. Biglang hinila ni Jacob si Mika sa isang mahigpit na yakap. I'm sorry if my world is dangerous pero hindi kita ipagpapalit, Mika. Hindi kita lolokohin tulad ng ginawa niya. Jacob, may benda ka pa. Baka bumuka ang tahi mo? Paalala ni Mika pero hindi siya lumalayo. I don't care about the wand. I care about the fact that you defied me against him. Bulong na Jacob. Sabi mo kanina ako ang nagligtas sa'yo. Does that mean may pag-asa na ako? Tumingin si Mika sa mga mata ni Jacob. Huwag kang masyadong bilib sa sarili mo. Boss, marami ka pang dapat patunayan, lalo ng pagpapalit ng diapers ni Ella. Natawa si Jacob. Isang tunay at masayang tawa. Challenge accepted. I will be the best father and the best man for you, Micaela Jane, even if it costs me more than 5,000 pesos. Ngunit sa gitna ng kanilang lambingan, isang tawag ang natanggap ni Jacob. Ang mukha ay muling seryoso. Villar is moving. Gusto nilang bawiin ang lupa kung nasa ng resort at alam nila nandoon ang mga bata nung nakaraang linggo. Mika, kailangan nating bilisan ang plano. Kailangan nating magpanggap na magpapakasal. Seryosong saan ni Jacob habang nasa loob sila ng kanyang study room. Nakapaligid sa kanila ang mga security blueprints at mga dokumento ng kumpanya. Nabitawan ni Mika ang ballpen na hawak niya. Ano? Jacob, hindi pa nga opisyal na tayo, kasal agad? At bakit kailangan magpanggap? Huminga na malalim si Jacob at ipinakita kay Mika ang isang intelligence report. Si Alfonso Villar, siya ang utak sa likod ng pag-atake sa mansyon. Gusto niyang makuhang shares ko sa resort at sa LGC. Alam niyang antayang kahinaan ko ngayon kayo ng mga bata. Lumapit si Jacob, hinawakan ng mga kamay ni Mika. Kapag nag-announce tayo ng engagement, mapipilitan siyang lumabas sa lungga niya para gumawa ng eksena sa engagement party. Doon natin siya huhulihin kasama ng mga ebidensya ng illegal niyang transaksyon. Di naging madali para kay Mika ang ideya, pero para sa kaligtasan ni na MJ, Jim, Kael at Ella, gagawin niyang lahat. Nagpatawag si Jacob ng mga sikat na designer at wedding planners. Sa loob ng 3 araw naging usap-usapan sa buong bansa ang biglaang pagpapakasal ng pinakamailap na bilyonaryo sa isang misteryosong babae. You look breathtaking, Mika. Bulong na Jacob na makita si Mika suot ng isang itim na silk cocktail dress para sa kanilang press announcement. Acting lang to, Jacob. Huwag kang masyadong seryoso. Paalala ni Mika pero di niya maikakaila ang kaba sa kanyang dibdib. Is it really just acting?
Hamon ni Jacob habang sinusuot sa daliri ni Mika ang isang 10-carat diamond ring. Dahil para sa akin, matagal na kitang pinili. Ginanap ang party sa the ballroom ng The Grand Celestia, ang mismong hotel kung saan sila unang nagkita. Ang paligid puno ng mga kamera, mga negosyante at mga espiya ni Villar. Habang sumasayaw sila sa gitna ng dance floor, naramdaman ni Mika ang higpit ng hawak ni Jacob sa kanyang bewang. Nandito na siya, bulong ni Jacob. Sa dulo ng ballroom, pumasok ang isang matandang lalaki na may mapang-aping aura, si Alfonso Villar. May kasama tong mga bodyguards na mukhang goons. Congratulations, Jacob Jim. Sarkasikong bati ni Alfonso habang lumalapit sa kanila. Di ko akalaing isang tulad mo ay papatol sa isang ordinaryong babae na may 4 na anak agad. Ang ordinaryong babaeng tong nagbigay sa akin ng 4 na rason para ubusin ka, Alfonso. Balik na banat ni Jacob. Ang boses ay parang kidlat sa katahimikan ng gabi. Biglang nagnabas ng barel ang isa sa mga tauhan ni Villar. Nagkagulo ang mga tao. Sumigaw si Mika pero bago pa man may makaputok, ang mga waiter at guest sa paligid sabay-sabay naglabas ng mga badge at barel. Sila ang mga undercover agents na kinuha ni Jacob. Alfonso Villar, you are under arrest for attempted kidnapping, illegal possession of firearms and corporate espionage. Deklara ng lead agent. Namutla si Alfonso. Tumingin siya kay Jacob na puno ng puot. Akala mo ba tapos na to? Hindi mo pa alam kung anong kaya kong gawin. Actually, alam ko. Seryosong sagot na Jacob. Habang nandito ka, nakuha ng mga tao ko lahat ng files sa main office mo. You're done. Nang mailabas na si Villar at ang kanyang mga tauhan, naiwan si Mika at Jacob sa gitna ng ballroom. Ang katahimikan tila nakakabingi. Tapos na ba? Tanong ni Mika habang nanginginig pa rin ang kanyang mga tuhod. Tapos na ang panganib, Mika? Sagot ni Jacob. Tumingin si Mika sa singsing sa kanyang daliri. So pwede ko na tong isauli? Tapos na ang palabas, diba? Huminto si Jacob at hinawakan ang mukha ni Mika. Micaela Jane, nung gabing binayaran mo ko ng 5,000, akala ko isa ka lang distraction. Nung nagkita tayo sa resort, akala ko gusto lang kitang turuan ng leksyon. Pero ngayon, lumuhod si Jacob sa harap ni Mika. Hindi na to para sa mga kamera. Hindi na to para kay Villar. Mika, ayoko nang magpanggap. Ang singsing na yan, sa'yo talaga yan. I don't want to be just the boss of the father or your children. I want to be your husband. Quits na tayo sa 5,000 mo basta't ibigay mo sa akin ang buong buhay mo. Natulala si Mika. Ang palaban niyang puso tuluyan ng bumigay. Sa harap ng gumuho niyang dating buhay, nakahanap siya ng bago at mas matatag na pundasyon. Ano, Mika? Oo o hindi. Baka bawiin ko yung 10 milyong penalty sa contract mo. Biro ni Jacob habang may luha sa mga mata. Natawa si Mika sa gitna ng kanyang pag-iyak. Oo na, bilyonaryong madaya. Oo, pakakasalan kita. Nagpalakpakan ng mga naiwang tauhan sa ballroom. Ngunit lingid sa kaalaman nila may isa pang lihim na hindi pa nabubunyag. Isang lihim tungkol sa tunay na pagkatao ni Mika na maging siya ay hindi niya alam. Sa gitna ng paghahanda para sa totoong kasal, isang hindi inaasahang bisitang dumating sa mansyon ng mga Lagdameo. Hindi ito tauhan ni Villar kundi isang matandang abogado na may dalang desusing attache case. Mr. Lagdameo, Mr. Andres, I am Attorney Valdez. Panimula ng matanda habang nakaupo sila sa library. Nandito ako para sa huling habilin, Doña Aurora Villar Andres. Nabitawan ni Mika ang baso ng juice na hawak niya. Villar Andres? Ano pong kinalaman ko sa mga Villar? Binukas ni Attorney Valdez ang case at naglabas sa isang lumang litrato. Isang sanggol na may birthmark na hugis puso sa kanang balikat. Ang eksaktong birthmark na meron si Mika. Micaela Jane, hindi ka basta-basta Andres. Ikaw ang nag-iisang anak ni Gabriel Andres at Elena Villar. Ang iyong ina ang paboritong kapatid ni Alfonso Villar na itinakwil dahil nagtanan sa isang ordinaryong hardinero. Pariwanag ng abogado. Nanlamig ang buong katawan ni Mika. Ibig sabihin, tito ko si Alfonso? Oo. At ayon sa testamento ng iyong lola na si Doña Aurora, ikaw ang tunay na tagapagmana ng 60% o 60% ng Villar Group of Companies. Kinubli ka ng iyong mga magulang para protektahan ka sa kasamaan ni Alfonso, ngunit ngayon, ikaw na ang may-ari ng kumpanyang pilit na kinukuha ni Jacob. Tumingin si Mika kay Jacob. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata nito, ngunit may halong kakaibang dilim.
Isang Lagdameo at isang Villar, dalawang pamilyang dekada ng magkaaway. Ngayon nakatali sa isa't isa dahil sa apat na bata. Kaya mo ba ako pinakasalan, Jacob? Boses ni Mika na puno ng pagdududa. Alam mo ba to, na akong susi para makuha mong kumpanya ng mga Villar? Tumayo sa Jacob, ang kanyang mukha ay seryoso. Mika, maniwala ka sa akin. Nalaman ko lang na may nawawalang tagapagmana ng mga Villar pero hindi ko inisip na ikaw yon. Nung gabing binayaran mo ko ng 5,000, wala akong pakialam sa apelido mo. Pero ngayon alam mo na. Hamon ni Mika, ang kanyang pagiging palaban ay muling lumitaw dahil sa takot na baka ginagamit lamang siya. Ngayong ako na ang may-ari ng billiard group, ano nang gagawin mo? Sa halip na sumagot, kinuha ni Jacob ay isang folder mula sa kanyang drawer at nilapag to sa harap ni Mika. Ano to? Tanong ni Mika. Isang quit claim deed. Pinirmahan ko na yan kaninang umaga bago pa dumating ang abogado, sabi ni Jacob. Nakasaad dyan na lahat ng shares ko sa resort at sa LGC, nililipat ko sa pangalan mo at ng 4 nating anak. Kung iniisip mong pera o kapangyarihan ang habol ko sa'yo, ito ang patunay na wala akong pakialam sa mga yon. Mas mahalaga ka sa akin kaysa anumang kumpanya? Napatulala si Mika. Ang lalaking ito, ang heartless billionaire na kinatatakutan ng lahat, ay handang ibigay lahat ng pinaghirapan nito para lang patunayan ng pag-ibig sa kanya. Jacob, mahinang sambit ni Mika. I don't need the Villar Group, Mika. Ang kailangan ko lang ikaw at ang mga bata, bulong na Jacob habang niyayakap siya na mahigpit. And if being a Villar means you'll have more enemies, then I will be your shield for the rest of my life. Sa tulong ni Jacob at ni Attorney Valdez, formal na kinuha ni Mika ang kanyang posisyon bilang majority shareholder ng Villar Group. Sa unang board meeting, pumasok si Mika, suot ng isang power suit, kasama si Jacob na nakatayo sa kanyang likuran bilang kanyang asawa at protektor. Nang makita siya ni Alfonso Villar mula sa loob ng kulungan sa pamamagitan ng video call ng kumpanya, halos magwala ito sa galit. You, anak ka na isang taksil, sigaw ni Alfonso. Hindi ako anak ng taksil, Tito Alfonso, seryosong sagot ni Mika. Ako ang anak ng tunay na nagmamahal. At bilang bagong head ng Villar Group, ang unang utos ko, ibigay lahat ng ebidensya ng iyong korupsyon sa korte. You're not just losing the company, you're losing your freedom forever. Sa hapong yon, habang naglalaro ang 4 na bata sa malawak na hardin ng mansyon, lumapit si Mika kay Jacob. Iniabot niya isang maliit na sobre. Ano to? Another 5,000 pesos? Biro ni Jacob. Hindi. Nakangiting sagot ni Mika. Tingnan mo. Binuksan nga ni Jacob ang sobre. Nanlaki ang kanyang mga mata na makita ang resulta ng isang test. Mika, positive? Yes, Jacob. Mukhang daragdagan natin ang 4. This time baka 5,000 ang kailangan nating pambili ng gatas. Binuhat ni Jacob si Mika at inikot-ikot sa saya. Ang kwentong nagsimula sa isang pagkakamali at 5,000 piso ay nauwi sa isang pamilyang puno ng pag-ibig, yaman at 5 munting anghel. Ang mansyon na dati tahimik, tila naging isang palaruan ng 4 na maliliit na bersyon ni Jacob. Ngunit sa gitna ng ingay ni na MJ, Jim, Kael at Ella, isang panibagong katahimikan ang bumabalot kay Micaela. Ang balitang buntis siya sa kanilang pang-5 anak, nagdala ng halo-halong emosyon, saya, kaba at higit sa lahat ang matinding pag-aalaga ni Jacob na halos hindi na siya palakarin. Jacob, buntis lang ako, hindi ako baldado. Natatawang reklamo ni Mika habang pilit siyang pinapakain ng bilyonaryo ng prutas sa kama. You are carrying a Lagdameo Villar heir, Mika. Actually, the 5th one. I won't take any chances. Seryosong sambit ni Jacob. Ang kanyang pagiging possessive ay tumaas ng 10 antas mula na makita ang positive pregnancy test. Habang abala si Mika sa kanyang pagbuntis, may mga pagbabagong nagaganap sa Lagdameo Group of Companies. Isang bagong investor ang pumasok, isang misteryosong babae mula sa ibang bansa na nagngangalang Isabella Monteverde. Sa isang board meeting, pinakilala ni Jacob ang bagong partner. Ngunit nang magtagpo ang mga mata ni Mika at Isabella, naramdaman ni Mika ang isang malambig na simoy ng hangin. So, you're the woman who tamed the heartless Jacob Jem. Nakangising sabi ni Isabella habang tinititigan ang tiyan ni Mika. Impressive. 5 children in 2 years? You're quite productive. Di nagustuhan ni Mika ang tono nito. Ang kanyang pagiging palaban ay agad na nag-on.
At ikaw, Isabella, balita ko magaling ka sa investments. Sana lang investment sa negosyong habol mo rito at hindi sa pamilya ko. Napangiti lang si Isabella. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. We'll see, Micaela. We'll see. Dahil sa pagbubuntis, naging mas sensitibong emosyon ni Mika. Isang gabi, nakita niyang may tinatanggap na tawag si Jacob sa balkonahe ng madaling araw. Yes, Isabella, I will meet you tomorrow at the hotel. No, Mika doesn't need to know. Bulong na Jacob. Nabitawan ni Mika ang baso ng tubig na hawak niya. Ang sakit na naramdaman niya noon kay Red ay biglang bumalik. Pero mas matindi ngayon dahil mahal na mahal niya si Jacob. Jacob? Tawag ni Mika. Ang boses ay nanginginig. Mabilis na lumingon sa Jacob at ibinaba ang telepono. Mika, bakit kasing ka pa? Masama sa baby ang puyat. Sinong kausap mo? Bakit kailangan ilihim sa akin ang pagkikita niyo ni Isabella sa hotel? Diretsong tanong ni Mika. Huminga ng malalim si Jacob at lumapit sa kanya. It's about the Villar Group, Mika. Isabella has information about your father's side of the family. Mga bagay na maaaring magpabagsak sa mga natitirang tauhan ni Alfonso. Ayaw kitang ma-stress kaya hindi ko muna sinabi. Ayaw mo akong ma-stress? O gusto mo lang siyang makita? Hirit ni Mika. Ang hormones ay lalong nagpapaintindi sa kanyang selos. Kinabukasan, sa kabila ng utos na Jacob na manatili sa bahay, sumunod si Mika sa hotel gamit ang kanyang sariling sasakyan at ang dalawa niyang personal bodyguards. Pagdating niya sa suite, nakita niyang magkatabi sina Jacob at Isabella na tila seryosong may tinitingnan sa laptop. Ngunit bago pa makapasok si Mika, hinarangan siya ng isang tauhan ni Isabella. Wait, Miss Andres. They are busy, sabi ng tauhan. Tabi, sigaw ni Mika. Pabalibag niyang binuksan ang pinto. Jacob, Jim. Nagulat ang dalawa pero bago pa makapagsalita si Jacob, tumayo si Isabella at lumapit kay Mika. Masyado kang mainit, Micaela. Pero siguro kailangan mo na ring malaman. Wika ni Isabella. Iniharap niya ang laptop kay Mika. Hindi ito mga business documents. Ito ay mga lumang litrato at DNA results. Isabella is my half-sister, Mika. Mahinang sabi ni Jacob. Anak siya ni Papa sa ibang babae bago niya pakasalan ng mama ko. She's not a rival, she's family. At kaya kami nagkikita sa hotel dahil ayaw niyang malaman ng press na may isa pang lagdameyo na buhay. Napaupo si Mika sa sofa sa sobrang hiya at gulat. Sister, Jacob, bakit di mo agad sinabi? Because Isabella was bitter for a long time. She wanted to prove herself first before coming forward. Paliwanag ni Jacob habang hinahaplos ang likod ni Mika. And she wanted to make sure that the woman I chose is strong enough to handle our family's chaos. Tumingin si Isabella kay Mika at sa unang pagkakataon ang ngiti nito naging totoo. You passed, Mika. Your jealousy is just proof of how much you value this family. At huwag kang mag-alala, wala akong balak agawin sa Jacob. Pero ang mga pamangkin ko, I will definitely spoil them. Nakahinga na maluwag si Mika. Inabot niya ang kamay ni Isabella. Pasensya na. Masyado lang sigurong mataas ang hormones ko. It's okay, sister-in-law, sagot ni Isabella. Nang gabing yon, habang nakahiga ang dalawa, hinawakan ni Jacob ang tiyan ni Mika. 4 na lalaki at isang babae na tayo. Mika, ano kaya ang pang-5? Kahit ano, Jacob, basta wag lang kasing kulit mo, biro ni Mika. Well, kung kasing galing ka naman sa performance, okay na rin, di ba? Hirit ni Jacob habang kinikiliti si Mika. Natawa ang dalawa. Hindi alam na habang masaya sila, isang anino mula sa nakaraan ni Mika ang muling nagmamasid. Isang taong hindi nila inaasahang babalik para guluhin ang kanilang happily ever after. Ang saya ng balita tungkol sa ikalamang pagbubuntis ni Mika at ang pagtanggap kay Isabella bilang bagong bahagi ng pamilya ay panandali ang nagbigay ng kapayapaan sa mansyon. Ngunit ang kapayapaang yon ay muling nayanig ng isang misteryosong lalaki ang magsimulang magpadala ng mga liham na may selyo ng isang lumang pamilya sa Cavite, ang mga Andres. Sabi ni Attorney Valdez, patay na mga magulang ko sa isang aksidente nung bata pa ako. Bulong ni Mika habang hawak ang isang kupas na larawan ng isang lalaking kamukhang kamukha niya. Mika, maybe we should dig deeper. Mungkahin ni Jacob, na ngayon mas maingat na dahil sa banta ni Alfonso Villar noon. Hindi natin alam kung kakambi ba ito o kaaway na naman.
Isang hapon, habang naglalaro ang mga bata sa garden, isang matandang lalaki na may maayos na tindig, ngunit bakas ang hirap sa muka ang huminto sa gate. Hindi to mukhang gun o kaya ay espiya. Ang kanyang mga matay puno ng lungkot at pananabik. Micaela Jane, tawag ng matanda na makita si Mika sa balkonahe. Agad na lumabas si Jacob, hinarangan ng lalaki. Sino ka? Anong kailangan mo sa asawa ko? Ako si Gabriel Andres, sagot ng matanda, ang ama ni Micaela. Nanigas si Mika sa kanyang kinatatayuan. Hindi, patay na ang ama ko. Sabi ni Attorney Valdez ay naaksidente kayo na nawala ni Mama. Yon ang pinalabas ni Alfonso Villar para itago ka sa akin anak. Maluhaluhang paliwanag ni Gabriel. Ikinulong niya ako sa isang mental facility sa loob ng 20 taon para hindi kita mahanap at para makuha niyang mama mo. Ngayong wala na siya sa pwesto, nakatakas ako sa tulong ng ilang dating mga kaibigan at tauhan ng lola mo. Dinala nila si Gabriel sa loob ng library. Hindi agad naniwala si Jacob. Nagpatawag siya ng mabilisang DNA test at pinasuri ang mga dokumentong dala ng matanda. Habang naghihintay, nanatiling palaban si Mika. Ayaw niyang magpadala sa emosyon dahil baka isa na naman tong patibong. Kung ikaw nga ang ama ko, bakit ngayon lang? Bakit tinayaan mong lumaki akong mag-isa at maloko ng mga tulad ni Red? Tanong ni Mika. Ang boses ay puno ng pait. Araw-araw kitang hinahanap sa isip ko, Micaela. Ang tanging nagpapabuhay sa akin sa loob ng kulungan yon ay ang pangako ko sa nanay mo na balang araw may isang address na babawi sa dangal namin? Sagot ni Gabriel. Pagkalipas ng ilang oras, dumating ang resulta. 99.9% match. Napahagulhol si Mika. Sa wakas, ang puwang sa kanyang puso na matagal niyang nararamdaman ay napunan na. Niyakap niyang kanyang ama, ang lalaking ninakawan ng panahon ng kasamahan ni Alfonso. Nang malaman ni Jacob ang katotohanan, agad niyang nirespeto si Gabriel. Sir, pasensya na sa pagdududa ko kanina. Kailangan ko lang siguraduhin ang kaligtasan ni Mika at ng mga bata. Naiintindihan ko, Jacob, at nagpapasalamat akong isang katulad mo ang nagprotekta sa anak ko, wika ni Gabriel. Pero kailangan nating mag-ingat. Hindi pa tapos ang mga tauhan ni Villar. May tinatago silang last card, ang bunso, at pinaka-ruthless na kapatid ni Alfonso na nasa abroad, si Lucian Villar. Hindi pa natatapos ang gabi na makatanggap si Jacob ng isang video message sa kanyang encrypted line. Isang lalaki, nasa loob ng isang private jet, may hawak na baso ng wine at nakangisi. Hello, Jacob. Hello, Micaela. O dapat ko bang sabihin my long-lost niece? Balita ko, nahanap niyo na ang patay niyo ng ama. How touching. Wika ni Lucian sa video. Agad na naging alerto si Jacob. He's coming for us. Hayaan mo siyang dumating, Jacob. Matapang na sabi ni Mika habang hinahawakan ng kanyang lumalaking tiyan at ang kamay ng kanyang ama. Dati mag-isa lang ako. Ngayon, may asawa na ako. May 4 na anak at isang paparating. May kapatid at may ama. Subukan niya lang kaming banggain. Sa gitna ng tensyon, pumasok ang 4 na bata sa study room. Si MJ, ang panganay, ay may hawak na papel. Dad, Mom, look! I drew a picture of our new lolo. Masayang sabi ni MJ. Napaiyak muli si Gabriel habang binubuhat ang kanyang mga apo. 4 silang lahat, Mika? At may isa pa sa tiyan mo? Opo pa, sabi ko naman sa'yo, performance na Jacob ang dahilan. Biro ni Mika na nagpatawa sa lahat sa gitna ng banta ng panganib. Ngunit sa likod ng mga tawa, alam ni Jacob na kailangan niya maging mas ruthless kaysa kay Lucian para mapanatili ang kaligayahan ng kanyang pamilya. Ang 5,000 piso na sinimula ni Mika nagbunga ng isang imperyo na handa niyang ipaglaban hanggang sa huling patak ng kanyang dugo. Ang pagdating ni Lucian Villar sa bansa ay hindi naging tahimik. Sa loob lamang ng 3 araw, sunod-sunod na cyber attacks ang naranasan ng LGC at Villar Group. Bumagsak ang stock prices at ilang investors ang nagsimulang mag-pull out dahil sa takot. He's playing dirty, Mika, asik na Jacob habang nakatitig sa monitor ng kanyang computer. Gusto niyang ubusin ang pondo natin bago pa siya direktang lumapit. Ngunit si Micaela Jane na natuto na sa lahat ng pagsubok ay di lang basta nakaupo sa tabi ni Jacob. Habang buntis, naging mas matalas ang kanyang isipan. Sa kabila ng banta, itinuloy ni Jacob ang isang charity gala para ipakita sa publiko na matatag ang kumpanya. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, biglang namatay mga ilaw.
Sa malaking screen ng ballroom lumitaw ang mukha ni Lucian. Good evening, everyone. Enjoying the party? Say goodbye to your investments. In 5 minutes, all the offshore accounts of LGC and Villar Group will be wiped out. Nakangising banta ni Lucian. Nagkagulo ang mga tao. Niyakap ni Jacob si Mika para protektahan ito, ngunit si Mika kinuha ang kanyang tablet mula sa kanyang clutch bag. Not so fast, Tito Lucian, bulong ni Mika. Habang abala si Lucian sa paghack, hindi niya alam na si Mika, sa tulong ni Isabella at ng tech team ni Gabriel ay nagtanim ng isang Trojan horse sa sistem ng Villar Group nung nakuha niyang pamumuno rito. Jacob, hold him for 1 minute. I need to bypass his firewall. Utos ni Mika. Nagulat si Jacob. Mika, kailan mo pa natutunan to? Nung nag-leave ako sa trabaho mo, nag-enroll ako sa online cybersecurity courses. Sabi ko sa'yo, hindi lang ako basta marupok. Matalino rin ako. Sagot ni Mika habang mabilis na nagtatype. Sa screen, biglang nagbago ang mukha ni Lucian mula sa kumpiyansa patungo sa takot. Ang kanyang sariling accounts ang unti-unting nababawasan. Ano to? Micaela, anong ginagawa mo? Sigaw ni Lucian sa video. I am reclaiming what's ours, Lucian. At lahat ng illegal mong transaksyon sa abroad, naka-forward na sa Interpol habang nag-uusap tayo. Matapang na sagot ni Mika. Dahil sa galit, personal na sumugod si Lucian sa gala kasama ng kanyang mga huling tauhan. You bitch! Papatayin kita! Susugod na sana si Lucian kay Mika nang isang matigas na suntok ang dumapo sa kanyang mukha. Si Jacob. Don't you ever touch my wife? Galit na sabi ni Jacob. Sinundan niya ito ng isa pang suntok hanggang sa bumagsak si Lucian sa sahig. Sabi ko sa'yo, mas ruthless ako kapag pamilya kong nakasalanay. Agad na pumasok ang mga pulis at Interpol agents para arestuhin si Lucian. Sa wakas, ang huling tinik sa pamilya Villar ay tuluyan ng nabunot. Nang bumalik ang mga ilaw at tumahimik ang paligid, lumapit si Jacob kay Mika at hinalikan ito sa noo. You are amazing, Mika. You're not just my assistant or my wife. You are my partner in everything. Sabi ko naman sa'yo, boss. Worth it ang aming 5,000 sa akin. Biro ni Mika habang hawak ang kanyang tiyan. Actually, I think I owe you another 5,000 for saving the company. Tumatawang sagot ni Jacob, ngunit sa gitna ng kanilang pagdiriwang, biglang napakapit si Mika sa braso ni Jacob. Jacob, what? Is it Lucian? May iba pa ba? Kabado niyang tanong. No, Jacob, manganganak na yata ako. Pumutok na ang panubigan ko? Tili ni Mika. Nanlaki ang mga mata ni Jacob. What? Ngayon? Ngayon pa talaga? Binuhat na Jacob si Mika na parang bagong kasal sa gitna ng nagpapalakpakang mga tao sa gala. Clear the way. My wife is having her 5th billionaire baby. Jacob, bilisan mo, nararamdaman ko na. Sigaw ni Mika habang nakahawak sa braso ni Jacob sa loob ng bububulusok na elevator ng hotel. Hinga, Mika. Inhale, exhale. Huwag kang iiri dito, hindi itong sweet natin. Natatarantang sagot ni Jacob. Ang bilyonaryong laging kalmado sa harap ng bilyon-bilyong pisong deal ay mukhang maiiyak na sa kaba. Paglabas ng elevator, sinalubong sila ng mga bodyguard at ni Gabriel. Mabilis sinakay si Mika sa bulletproof na SUV na Jacob. To the hospital. 5 minutes. I will buy that hospital if you don't get here in 5 minutes. Sigaw ni Jacob sa driver. Pagdating sa St. Luke's, tila isang VIP state visit ang nangyari. Nakahanda ang pinakamahal na maternity suite para sa queen ng mga Lagdameo. Ngunit si Mika, wala nang pakialam sa luho. Ang nasa isip niya ay ang sakit at ang batang gustong lumabas. Jacob, Jim, hindi na ako magpapabuntis sa'yo. Nakakadalawa ka na. Tili ni Mika habang pinipiga ang kamay ni Jacob sa loob ng delivery room. Ouch! Mika ang kamay ko. Baka di na ako makapirma ng mga cheque niyan. Biro ni Jacob habang pinupunasan ng pawis ni Mika. But I promise this is the last one. 5 anak na tayo, sapat na yon para sa isang basketball team. Basketball team? Isasali kita sa team ng mga busted kapag hindi mo ako tinigilan. Hirit ni Mika sa gitna ng pag-ire. Matapos ang ilang oras na paghihirap, isang malakas na iyak ang umalingaw-ngaw sa silid. It's a girl, Mr. and Mrs. Lagdameo, nakangiting sabi ng doktora. Napatigil sina Mika at Jacob. Pagkatapos ng 4 na makukulit na lalaki, sina MJ, Jim, Kael, at ang bunso noon na si Ella na kahit babae sing likot ng mga kuya, dumating ang isa pang prinsesa.
She looks exactly like you, Mika. Bulong ni Jacob habang tinititigan ng sanggol. And she has the same birthmark, the heart-shaped one. Siya ang magiging bagong apple of the eye ng pamilya. Nakangiting sabi ni Mika habang tuluyan ng pumatak ang luha ng saya. Maya-maya pa'y pumasok ang apat na magkakapatid kasama sina Gabriel at Isabella. Ang apat na batang lalaki nakasuot ng maliit na tuxedo mula sa gala kanina. Mommy, is that our new baby? Tanong ni MJ habang dahan-dahang lumalapit sa kama. Yes, MJ. Meet your baby sister, Jacqueline Jane. Pakilala ni Mika. Does she have 5,000 pesos too, Dad? Tanong ni Jim na naging dahilan ng tawanan sa loob ng kwarto. Napailing si Jacob. Hinalikan si Mika sa noo. No, Jim. She has more than that. She has the love of the whole Lagdameo and Villar Empire. Habang mahimbing na natutulog si baby Jacqueline, naglabas si Jacob ng isang maliit na box. Inakala ni Mika na alahas na naman ito, pero pagbukas niya, isang lumang resibong naroon. Ano to, Jacob? Iyon ang resibo ng suite sa The Grand Celestia nung gabing binayaran mo ko ng 5,000, paliwanag ni Jacob. I kept it as a reminder. That was the most expensive night of my life, but it was also the best investment I've ever made. Investment? Tawa ni Mika. Yes, because from that 5,000 I gained a wife, an ally, a father-in-law, a sister, and 5 beautiful children. I'm the richest man in the world, Mika, not because of my bank account but because of you. Niyakap ni Mika si Jacob, ramdamang kapayapaan na matagal na nilang hinahanap. Ngunit sa likod ng saya, alam nilang kailangan na nilang paghandaan ang susunod na malaking event, ang kanilang grand wedding. Isang kasal na hindi na fake, hindi na trap, kundi isang tunay na sumpaan sa harap ng Diyos at ng kanilang mga anak. Ang araw na pinakahintay ng buong bansa ay dumating na. Ang kalsada patungo sa katedral ay puno ng mga bulaklak at ang bawat news channel ay nakatutok sa tinaguriang wedding of the century. Hindi na to isang patibong para kay Villar. Ito ay ang pag-iisang dibdib ni Jacob Jim Lagdameo at Micaela Jane Andres. Sa loob ng bridal car, mahigpit ang hawak ni Mika sa kamay ng kanyang ama, si Gabriel. Suot niyang isang gown na gawa sa French lace at binudburan ng maliliit na diamante, isang disenyong sadyang ginawa para sa isang palaban na reyna. Handa ka na ba, anak? Tanong ni Gabriel, ang mga matay basa ng luha. Higit pa sa handa, Papa? Nakangiting sagot ni Mika. Pagbukas ng dambuhalang pinto ng simbahan, ang bumungad kay Mika ang kanyang 5 anak, sina MJ, Jim at Kael, ay ang mga ring and coin bearers. Habang si Ella at ang baby na si Jacqueline, nakarga ng ngaya ang mga flower girls. Lahat sila nakasuot ng puti, tila mga anghel na naghihintay sa kanilang ina. At sa dulo ng altar nakatayo si Jacob, walang bakas ng pagiging heartless billionaire. Ang kanyang mga mata nakapako lang kay Mika, puno ng paghanga at wagas na pagmamahal. Nang magtagpo ang kanilang mga kamay sa harap ng pari, tila tumigil ang mundo. Kinuha ni Jacob ang mikropono para sa kanyang personal vow. Mika, nung gabing iwan mo ko sa hotel na may kasamang 5,000 piso, akala ko nakatagpo ako ng isang babaeng baliw. Pero habang tumatagal na-realize ko na ikaw pala ang kaisa-isang babaeng magtuturo sa akin na ang tunay na yaman hindi nabibilang sa digit sa bank account. Panimula ni Jacob. Bahagyang natawa ang mga bisita, pero mabilis ding naging seryosong lahat nang haplusin ni Jacob ang pisngi ni Mika. Salamat sa pagiging matapang para sa ating mga anak. Salamat sa hindi pagsuko sa akin kahit napaka-possessive ko. I promise to be your shield, your partner, and your biggest fan. Quits na tayo sa 5,000, Mika. Dahil simula ngayon, pati ang huling hininga ko, sa'yo na. Napaiyak si Mika habang binabasa ang kanyang sagot. Jacob, nung una kitang binayaran, ginawa ko yon dahil ayoko magmukhang kawawa. Pero ikaw ang nagparamdam sa akin na kahit wasak ako, worth it pa rin akong mahalin. Salamat sa pagtanggap sa akin, sa tatay ko at sa pagbibigay sa akin ng 5 rason para gumising araw-araw ng may ngiti. I love you, my billionaire boss, my husband. Ginanap ang reception sa pinaka-exclusive na garden sa kanilang mansyon. Habang nagkakasiyahan ng lahat, tumayo si Isabella para sa isang toast. To my brother and my new sister, and to the growing Lagdameo Villar Empire, sigaw ni Isabella. Ngunit bago pa matapos ang gabi, hinila na ni Jacob si Mika sa gitna ng dance floor para sa kanilang first dance.
Mika, may isa pa pala akong surprise sa'yo. Ano na naman yan? Baka may 6 na anak na tayo bukas ha? Biro ni Mika. Pinakita ni Jacob ang isang dokumento. I bought back the old Andres estate sa Cavite. Pinagawa ko yun para sa papa mo at dun tayo magtatayo ng isang foundation para sa mga single mothers na tulad mo noon. It's called the Micaela Legacy. Di na nakapagsalita si Mika sa sobrang tuwa. Niyakap niya si Jacob ng mahigpit habang pumuputok ang mga fireworks sa langit. 5 taon ang lumipas sa isang malawak na beach resort, makikita ang 5 batang naghahabulan sa buhangin. Si MJ ay isang batang henyo, si Jim at Kael mahilig sa sports, si Ella ay isang munting ballerina at si Jacqueline ay ang munting bersyon ni Mika na palaban din. Nakalubog ang paa ni na Jacob at Mika sa tubig habang pinapanood ang kanilang mga anak. Mika, naalala mo ba na nagkita tayo ulit sa resort na to? Tanong ni Jacob habang nakaakbay sa asawa. Oo naman, sinisingil mo ako ng interes? Tawa ni Mika. Well, speaking of interest, bulong ni Jacob sa tenga ni Mika. Ang boses puno pa rin ng pagnanasa gaya ng unang gabi nila. Baka gusto mong dagdagan ng basketball team natin. Kulang pa tayo ng reserve player. Nanlaki ang mga mata ni Mika at pabirong hinampas ang dibdib ni Jacob. Jacob, Jim, sabi mo last na sa Jacqueline. I lied. I'm a billionaire, remember? I always want more of a good thing at ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Nakangising sagot ni Jacob bago ninakawan ng halik si Mika. Ang kwentong nagsimula sa isang one-night stand, isang 5,000 piso at isang palaban na ina ay nauwi sa isang imperyong binuo ng pag-ibig na hindi kailanman mababayaran ng anumang halaga. 10 taon nang nakalipas mula nang iwan ni Micaela Jane Andres ang 5,000 piso sa nightstand ni Jacob Jim Lagdameo. Ngayon, di na lang 5,000 ang hawak ni Mika kundi ang puso ng pinakamakapangyarihang bilyonaryo sa bansa at ang 5 makakulit na mini Jacobs at mini Mikas. Mom, si Jim! Kinuha yung soccer ball ko! Sigaw ni MJ, na ngayon ay isang matangkad at seryosong teenager. Kamukhang kamukha ni Jacob nung unang gabi nila. Hindi ko kinuha, hiniram ko lang ang damot mo. Ang ganti ni Jim habang tumatakbo sa hallway. Boys, quiet! Natutulog pa ang kapatid ninyo. Sigaw ni Mika mula kusina habang nagtitimpla ng kape. Kahit may mga yaya, gusto pa rin ni Mika na siyang nag-aasikaso sa almusal ng kanyang pamilya. Biglang may yumakap sa kanyang bewang mula sa likuran. Ang pamilyar na amoy ng sandalwood at mamahaling tobacco ang amoy na hanggang ngayon nagpapahina pa rin sa mga tuhod ni Mika. Happy 10th anniversary, my queen, bulong ni Jacob sa kanyang tenga. Inalikan siya nito sa leeg, saktong sa pesto kung saan madalas siyang lagyan ng marka nito noon. Jacob, ang mga bata, baka makita tayo. Saway ni Mika pero hindi siya lumalayo. Let them see. Para malaman nila kung gaano ko kamahal ang mommy nila. Nakangising sagot na Jacob. May regalo ko sa'yo, sabi ni Mika habang iniaabot ang isang maliit na sobre. Ano to? Another baby? Biro ni Jacob, ang mga mata ay nangingislap. Handa na ako sa pang-anim, Mika. I can afford a dozen. Sira? Hindi no? Tawa ni Mika. Buksan mo. Binuksan ni Jacob ang sobre. Sa loob ay may isang lumang 5,000 piso. Ang mismong perang iniwan ni Mika noon ay pinaframe na pala niya noon pa pero kinuha niya para lagyan ng sulat sa likod. Sa likod ng pera nakasulat, ang pinakamagandang investment na nagawa ko ay bayaran ka ng 5,000 dahil doon nakuha ko ang buong mundo ko. I love you, boss. Natawa si Jacob pero bakas ang emosyon sa kanyang mga mata. You're still the same palaban Mika I met in that bar. But wait, I have a better gift. Ang anniversary date. Dinala ni Jacob si Mika sa penthouse ng The Grand Celestia, sa mismong suite kung saan nagsimula ang lahat. Pero sa pagkakataong to, ang buong floor punong-puno ng mga rosas at kandila. Bakit tayo nandito? Pwede naman tayong mag-dinner sa bahay kasama ng mga bata, tanong ni Mika. Dahil gusto kong balikan ang gabing binayaran mo ko, sagot ni Jacob habang sinasayaw si Mika sa gitna ng silid. Mika, 10 taon na pero hanggang ngayon, kapag tinitingnan kita, nararamdaman ko pa rin yung kuryenteng naramdaman ko nung unang beses mo akong hinalikan sa bar. Kuryente o alak? Biro ni Mika. Both. You are my intoxication, Micaela Jane. Seryosong sabi ni Jacob.
I've updated my rates. By the way, ang 5,000 mo noon hindi na sapat ngayon. Ah, talaga? Magkano na bang rate mo ngayon, Mr. Lagdameo? Hamon ni Mika. Ang kanyang palaban na side ay muling lumitaw. Nilapit ni Jacob ang kanyang mukha sa mukha ni Mika. Ang rate ko ngayon ay isang habang buhay na yakap, halik at katapatan mo. At siguro isang gabing walang istorbo mula sa 5 bata. Habang nagpapahinga sila sa balcony at pinapanood ang city lights, may inamin si Jacob. Alam mo ba, Mika, noong gabing yon sa hotel, gising na ako nung ilapag mo yung 5,000. Pag-amin ni Jacob. Nanlaki ang mga mata ni Mika. Ano? Ibig sabihin alam mong tumatakas ako? Oo. Gusto sana kitang pigilan pero nakita kong tapang sa mga mata mo kahit nanginginig ka. Ang sabi ko sa sarili noon, this woman is something else. I have to find her. Hindi ko alam ng babaeng nagbayad sa akin, siya palang nagmamay-ari ng buong buhay ko. Niyakap ni Mika sa Jacob ng mahigpit. Buti na lang makapal ang mukha ko ng gabing yon, no? Buti na lang at marupok ka sa akin. Balik na biro ni Jacob. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, muling nagtagpo ang kanilang mga labi. Isang halik na sumisimbolo sa 10 taon ng hirap, saya, twist at tagumpay. Ang kwentong nagsimula sa isang one-night stand ay naging isang alamat ng pag-ibig na walang katapusan. Dahil sa mundo ni Mika at Jacob, ang tunay na halaga ng pag-ibig di nasusukat sa bilyon-bilyon, kundi sa bawat segundong magkasama sila kasama ng kanilang pamilya. At dito na po nagtatapos ang makulay, kapanapanabik at punong-puno ng kilig na kwento ni Michaela at Jane at Jacob Jim Lagdameo. Sino nga bang mag-aakala ng isang gabing pagkakamali at ang halagang 5,000 piso ay magbubunga ng isang pamilyang binuo ng katatagan at tunay na pagmamahal. Sa huli, napatunayan ni Mika at Jacob na gaano man kalaki ang yaman o kapangyarihan, wala pa ring hihigit sa kayamanan ng isang pamilyang nagkakaisa. Sana'y naging inspirasyon sa inyo ang katapangan ni Mika bilang isang ina at ang paninindigan ni Jacob para sa mga taong mahalaga sa kanya. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at panonood mula sa unang kabanata hanggang sa ating engranding pagtatapos. Ang inyong bawat like, comment at share ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob para patuloy na magbahagi ng mga kwentong kapupulutan ng aral at kilig. Muli, hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwentong ating pagsasaluhan. Maraming salamat sa patuloy na tiwala at suporta. Ako ang inyong storyteller, laging nagpapaalala na sa gitna ng anumang pagsubok, may nakalaang happily ever after para sa ating lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa susunod nating pasabog na kwento. Paalam sa inyong lahat at God bless.